Finally, nagbabalik na ngayon si Yuji Itadori at isa na siya ngayon sa pinakakinatatakutan na sorcerer sa modern era. Ang napaka-OP na ability ni Maru na hindi natin may kakaila maging ang limitless. Ang infinity ni Gojo ay magagawa niyang i-bypass. Dito natin makita kung gaano kalayo ang difference sa gitna ng mga modern day sorcerers at ng mga sorcerers ng mga Simurians. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 6. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na talagang kumpiyansa ng matanda na panalo na siya sa laban. Of course dahil nakapag-deal na siya ng napakatindig damage sa magkapatid na Okutsu. But dito may hindi sila hinaasahan dahil nakita nga natin sa final panel ng previous chapter na nagising na si Maru. At hindi lang yon, nakita nila na may kakaiba dito. Gumagalaw na ang kanyang third eye. At first, iniisip ng matanda na for show lang ang third eye nitong si Maru na para bang wala itong kwenta. Parang panakot lamang sa mga kalaban niya. Pero nang magsimula na itong gumalaw, na para bang tinitingnan niya itong si Tsurugi at ang matanda at instantly nag-lock in ito sa matanda na para bang ito ang tina-target niya. Hindi nagtagal, ginamit na ni Maru ang third eye na ito tulad ng ginawa niya sa kriminal na nagkikidnap ng mga bata para sa human trafficking at dito naramdaman ng matanda na this is the real deal. Napaka-upi ng matang ito. Immediately para bang nawala sa sariling matanda at buti na lamang na-realize niya agad na ang purpose ng matang yon, ang atake ng matang yon ay para bang inaalis ang consciousness ng kanyang mga target na para bang ginugulo nito ang utak. Hindi nagtagal nararamdaman ng matanda na malapit na din siyang mag-pass out kaya instead tinusok niya ng kanyang karayom ang kanyang sariling kamay para magising siya at para maramdaman niya ang sakit. Pero kahit na napigilan niya ang pagpapatulog na yon sa kanya ni Maru, hindi niya na na-maintain ang kanyang spirit guardian, ang kanyang napaka-OP din na Shikigami. Nang dahil dito, mag-isa na siya ngayon. Hindi na ito magiging 2v1 kung hindi isang 1v1 sa gitna nilang dalawa ni Maru. Hindi na din nag-aksaya pa ng panahon si Maru. Dumampot ito ng isang napakalaking debris ng bato at itinapon yun sa matanda na basically tutusukin lang sana ng matanda para hindi tumama sa kanya. Pero dito na nagsimulang maging komplikado ang laban na ito para sa matanda. Hindi niya inaasahan, nagbago ang trajectory ng itinapon na debris nitong si Maru. Nagkaroon nito ng curving movement, hindi lamang isa kung hindi dalawa. Para bang iniwasan lamang nito ang atake na gagawin sana ng matanda para tigilan ng bato. At dahil doon, hindi niya ito napigilan. Tumama ito directly sa kanyang muka. Sa pagkakataong yon, hindi pa rin nag-aksaya ng pagkakataon nitong si Maru. Umikot siya papunta sa likuran ng matanda at nag-ready siya para mag-launch ng isang overpowered na axe kick. Buti na lamang napansin yun agad ng matanda, nagawa niyang maiwasan. Dahil kung hindi niyo naiwasan, tingnan niyo naman ang damage na nagawa nun. Halos mawasak ang tere na kinatatayuan nila. Kung tinamaan ng matanda, for sure patay na siya ngayon. Nang makita ito ni Maru, dito na siya nagsimulang kabahan habang iniisip na ganito daw ba talaga kalakas si Maru. Dahil alam naman nitong sila Tsurugi na oo alien itong si Maru, na oo may napakadayang ability ang kanyang third eye, but this is just different guys. Napakalakas ni Maru ngayon at para bang nagwawala talaga siya. Kaya naman ayon dito kay Tsurugi, may mali kay Maru ngayon, as if hindi siyang kumokontrol sa kanyang katawan. Dito din sa pagkakataon na ito na para bang nako-corner ng matanda, na-realize niya na meron siyang ginawang isang napakalaking pagkakamali na pinagsisisihan niya ngayon. Dapat daw, nang pinatulog niya si Maru kanina ay pinatay niya na ito agad. Dahil hindi din naman niya ina-expect na ganito pala ito kalakas. And since nandito na nga sila sa sitwasyon na ito, hindi na alam ng matanda kung paano niya ito tatalunin. Sa labas lang pala ng stadium na ito na kung saan ay naglalaban si Maru at ang matanda, nandun din itong si Cross. Habang iniisip na hindi daw niya akalain na ganito kabilis na mawawala sa composure itong si Maru. Which means, walang kumokontrol kay Maru. Si Maru pa rin ito, it's just that para bang nilamon siya ng galit. Na para bang may ibang consciousness sa loob nitong si Maru na na-overcome ang kanyang usual na calm na pagkatao. At dahil doon, naisip agad ni Maru na hindi daw malabo na maglitsa ito ng gera. Dahil kapag nakapatay itong si Maru ng tao, regardless of whether it is an innocent human being o kahit na isang kriminal, magiging malaking impact nun. At sisilipin yun ng mga tao para magsimula ng gera. Pero all the more, wala naman siyang pakialam dahil kahit anong mangyari naman daw,
Kahit magkaroon pa ng all-out war sa gitna ng mga Simurians at ng mga human beings, hindi sila natatakot. At yun ay dahil sa nasa kanilang panig si Dabura. Kung natatandaan nyo pa guys, ang Daburang ito ay ang nakita nating ang parabang nagsisilbing leader nila na tinatawag nila previously na ang kanilang representative. Nabanggit din ng ilan pang mga sorcerers mula sa JJK headquarters na kasing lakas ito ni Sukuna. Nakaya nito mag-level ng isang country ng mag-isa lang. Isipin nyo kung galing ka-OP. Meaning mag-isa lang si Dabura, kaya niyang durugin ang buong Japan kaya hindi kinakabahan si Cross. Sa loob naman ng stadium na kung saan nangyayari nga ang pagpapatuloy ng laban sa gitna ni Maru at ng matanda, napansin ng matanda na nagle-levitate. Nagsisilutangan ng mga bola na nasa loob ng stadium. Kaya dito nagsimulang pumasok sa isip ng matanda ang ideya na baka ang ability ni Maru ay anti-gravity. At in-acknowledge na din agad ng matandang ito from this point on na hindi daw maiintindihan ng mga human beings ang type ng jujutsu na ginagamit ng kalaban niyang ito. At dito nga naalala ng matandang ito ang pinakaunang beses at ang pinakahuling beses na tumakas siya mula sa isang kalaban dahil on the verge of death na siya. Meaning guys, muntik na siyang mapatay ng kung sino mang tao na yon na tinutukoy niya. At ipinakita dito kung anong itsura ng taong yon. Isang lalaking nakahood at ipinakita ang kanyang mata. Ngayon kung talagang solid fan kayo ng JJK, tulad ng binanggit ko sa spoilers na napakaraming nang babash, nasaan daw si Yuji? Tingnan nyo na lamang ang matang ito. Kung tatandaan nyo, iisa lamang ang karakter sa JJK na may ganitong mata, especially ang peklat, ang scar na nasa kilay niya. Walang iba kung hindi si Yuji Itadori. Meaning buhay pa si Yuji at hindi nakakapagtaka dahil isa nga siyang death painting. Alam naman natin na hindi siya pure-blooded human. At ngayon napatay na si Yuta, wala na si Gojo, wala na din si Sukuna, siya na ang pinakamalakas na sorcerer ngayon sa balat ng lupa na eventually for sure ibabalik siya sa kwento dahil kailangan nila ito para talunin ng mga Simurians. Going back to the fight naman guys, nagsimula na naman ang bakbakan sa gitna ng dalawang ito. But this time nagre-retaliate ang matanda, pumapalag siya kahit papano pero napakalayo talaga ng difference nila. Kahit na nagagawa pa rin niyang mag-launch ng counter-attacks, binabalik lamang ni Maru ang mga counter-attacks niya. Tanging ang matanda lamang ang tumatanggap ng damage sa laban na ito. Maging ang mga bola na ginagamit kanina ni Maru para palutangin, nagawan pa niya ng paraan para maging useful. Ginamit niya ito para mag-serve as distraction sa laban. Knowing na hindi ito enough para mag-deal ng damage, pinasabog niya ito para mawindang ang matanda habang pumupunta sa kanyang likuran. At binato niya ito ng bola sa muka para mag-serve as a distraction ulit habang tinatagtad ito ng flurry ng mga punches. Pinagtatagtad ni Maru ng suntok ang matandang ito. Napaka-vicious, napaka-brutal ng ginagawa ni Maru dito sa matanda at makikita natin dito kung gaano ka one-sided ang laban nila. Sa sobrang lakas din ng impact ng combination of attacks na ginawa nitong si Maru ay napatalsik ang matanda sa labas ng stadium at nahulog siya sa pool sa labas nito. Habang nakabuntog ang duguan na katawan ng matandang ito sa swimming pool, nare-realize niya na may mali na naman kahit mismo sa tubig na kinalalagyan niya ngayon. Napakainit nito, kaya agad siyang umalis habang nagtatangka na mag-launch ng isang surprise attack dito kay Maru. Pero ang hindi niya inaasahan, siya pa pala ang masusurpresa. Kinontrol na naman ni Maru ang tubig na kinalalagyan niya at ginawa niya itong yelo. Pinatigas niya ito habang ikinukulong ang matanda sa isang napakalaking iceberg. Sa pamamagitan nito, hindi na makagalaw ang matanda at tinatangkanan nitong si Maru na mag-launch ng final attack para finally patayin na ang matandang ito. At dito din na-realize ng matanda na right from the start wala talaga siyang laban. Dahil habang ino-overthink at iniisip niya kung ano ang ability nitong si Maru, napakasimple lang pala nito. Binabago at dinedefine nito ang lahat ng logic. Meaning, wala kang maiintindihan kahit ano kayang baliin itong si Maru. Kahit mismo ang science, kahit ang physics, walang magagawa kay Maru dahil kaya niya yung lahat i-modify. Kaya kahit intindihin pa ng matandang ito kung anong technique ni Maru, wala yung silbi. And just like that, ito din ang magsisilbing isang napakalaking counter para sa napaka-OP na ability ni Gojo ng Infinity, ang Limitless. Maging ang Infinity ni Gojo ay may system. Meron din itong sariling explanation at alam natin ang konsepto nun. Kung hindi mo pa yun alam, then manood ka na lang ng previous video natin tungkol sa JJK. Pero alam natin ngayon na kayang baliin ang ability ni Maru ang logic. Meaning, maging ang Limitless, kaya din niyang i-modify. And also, I wouldn't say nakapareho ito ng ability ni Gojo. Napakalayo ng dalawang ito. To the point na magmumukhang mahina ang Limitless kumpara
sa logic bending abilities nitong si Maru. It will only come to experience at sa skills talaga. Kaya kahit papano, kahit maglaban si Gojo at si Maru, kay Gojo pa rin ako dahil mas experienced na si Gojo. Pero kung ang pag-uusapan lamang natin na yung ability, masasabi nga natin na pwede ding gayahin itong si Maru ang limitless ni Gojo at kaya niya pang gumawa ng mas marami pang iba. Dahil ang tanging limit lamang ng ability ni Maru ay ang kanyang sariling intelligence, ang kanyang sariling flexibility sa paggamit nito. Pero makikita natin dito guys na habang tinatangka na patayin ni Maru ang matanda, pinigilan siya nitong si Tsurugi. Maging itong si Tsurugi nga na napakalakas ng physical abilities ay hindi nagawang mablock ng maayos ang atake ni Maru. Nawasak ang kanyang stance, nawasak mismo ang iceberg na nasa likod niya na kinalalagyan ng matanda. Pinipigilan na dito nitong si Tsurugi si Maru dahil alam niya na hindi tama ang ginagawa ni Maru, na para bang wala ito sa kanyang sarili. At alam din itong si Tsurugi na delikado ang magiging kalalabasan pag pinatay ni Maru ang matanda. Dahil unang-una sa lahat, kahit na isa itong kriminal, kahit pa itong pinakinamumuhi na tao sa loob ng mundo, sa lahat ng humankind, magiging napakalaki ng impact ang pagkamatay nito kung ang dahilan nun ay isang alien. Masisira ang tinatangka nilang alyansa dahil maging sa loob daw ng JJK Tech, madami dong mga siraang ulo na nag-aantay lang ng paraan para sirain ang mundo, para mag-cause ng war at ng gera. At maging ang simpleng pagkamatay ng isang kriminal na ito ay pwedeng mag-meet siya nun. At the very same time naman, ang kapatid ni Maru na si Cross ay na-impress naman dito kay Tsurugi. Kahit napakatindi na nga ng injuries niya dahil nakita natin na tinusok nga siya sa kanyang tagiliran ng matanda. Hindi pa rin daw nawawala ang physical abilities nito, nakakagalaw pa rin ito ng maayos. Pero buo na ang isip dito ni Cross. Inutusan niya si Maru na tapusin na ito. Patayin niya na ang lalaki and his misery. Pero ayon dito kay Tsurugi, at first gusto niya lamang maging kaibigan talaga itong si Maru dahil mabait naman ito. Pero ang isa pang ayaw niyang mangyari is that ayaw niyang maging catalyst ng gera itong si Maru. Dahil kapag nga ginawa ito ni Maru, siyang mismong magiging meet siya ng gera. And knowing Maru, kahit hindi pa sila ganun katagal nagkakilala, nakita naman na nitong si Tsurugi na ayaw talaga nitong si Maru sa conflict. Kaya gusto niya itong pigilan. Pero ginamit ni Maru kanyang third eye para patulugin itong si Tsurugi. Hindi naman nag-let up si Tsurugi. Pinilit pa rin niyang manatiling gising at pinipilit niya talagang gisingin itong si Maru. Hanggang sa dumating sa punto na sumigaw itong si Maru at sinabi na akala daw niya gusto nitong si Maru na magisilang magkapit-bahay, magisilang neighbors. At dahil dito, hindi man nagising si Maru sa kanyang napakatigas na consciousness na ito, ang tinamaan ng mga salitang yon ay ang kanyang kapatid na si Cross. Nang dahil dito, sa pagpapatuloy din na pag-release ng ominous na ability ng kanyang third eye, eventually hindi na kinaya nitong si Tsurugi at nawalan na din siya ng consciousness. Pero tinigil na nitong si Cross ang ginagawa nila. Hinawakan niya si Maru na para bang pinipigilan niya ang third eye nito at sinabi na calm down now Maru. Dito na nagsimulang mawalan din ng consciousness itong si Maru na para bang tinurn off na nitong si Cross ang kung anumang consciousness na nag-take over sa kanya. At dito din siya nagtataka dahil there was something na para bang nag-click sa kanya nang sabihin niyo ni Maru. Hindi niya alam kung ano, na para bang na-reach no ng kanyang heart. Kaya ngayon, tine-question na din itong si Cross kung ano daw ba talaga siya. Now it seems, ang mga Simurians ay hindi pa ganon ka-familiar with emotions. At ngayon na naramdaman yon itong si Cross, bigla siyang para bang na-intrigue. At dito guys, nagtatapos ang chapter at nakita niyo naman kung gaano ito katindi. Punong-puno ng bakbakan at nakita natin ang foreshadowing, ang hint na nandito pa talaga si Yuji Itadori na for sure eventually magbabalik din at ang napaka-OP na ability ni Maru na for sure hindi pa itong pinakamalakas dahil napakakumpiyensado nga ni Cross na si Dabura ang pinakamalakas. Meaning compared kay Dabura, walang-wala pa itong si Maru. Kaya i-expect nyo na napaka-OP na ngayon ng mga karakter sa kwentong to. Pero tulad ng dati, kailangan nating antayin na naman ang spoilers para sa susunod na chapter which will be by Thursday afternoon or baka tanghali. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.